ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. One eternity later. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Many months later. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. May patutsada si Davao City Representative Paulo Duterte kay AFP Chief General Romeo Brawner Jr. tungkol sa US missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Itong si Marcos Jr. ay pahiyang-pahiya dyan po sa ginanap sa Malaysia na Asian Summit ba yun mga kababayan? Naku po. At may babalikan po tayo rito sa pangyayaring ito mga kababayan patungkol pa rin po dito sa EDCA sites na ito nga po ngayong mainit ang patutsadahan ni Congressman Pulong Duterte dito nga po kay Brawner at kay Tarrila at ang kanila pong balitaktakan dito mga kababayan at mukhang nagmamakaawa na po si PBBM. Mga kababayan, nagmamakaawa na po ngayon sa pamamagitan ni Auntie Claire. Naku, magugulat po kayo. Paano po itong nangyari mga kababayan? At ito pong si Iskol Bocol, Tito Soto, naku binanatan, mayroon pong pasaring, patutsada din po itong si artista rin pong katulad niyang si Dennis Padilla. Naku, yan po ang ating pag-uusapan at hindi pa po tayo natatapos dyan. Bumagsak po ang helicopter ng US dyan po sa China. Mga kababayan, ang mga detalye po ng ating pag-uusapan ngayon ay inyo pong malalaman kung hindi po kayo mag-i-skip at hindi nyo po palalagpasin ang buong videong ito. Maraming salamat mga kababayan muna sa lahat po ng mga nag-follow, sa lahat ng ating mga subscribers, mga followers at mga viewers sa ating VMR channel. Ngayon, sa ngayon pa lang po nakabisita, makikisuyo po ako, paki-like at paki-share muli ang videong ito at paki-subscribe na rin sa hindi pa po subscriber. Maraming salamat po muli mga kababayan. Samantala, tunguhin na po natin ang balitang ito. Tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Brawner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon missile system. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Sino raw ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Brawner, ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? Kung national security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa, mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot sa pera ng mamamayan. Kung hindi raw kaya ni Brawner na proteksyonan ang publiko mula sa nakaunipormeng mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. At sa huli, tinawag pa nitong trigger-happy ang general. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela. Anya, bit-bit daw ng mga patutsada ni Duterte ang ligasiya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan. Ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik ang pamilya Duterte sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Hindi raw pagyayabang ang sinabi ni General Brawner tungkol sa missiles at pawang katotohanan ito. Wala raw pinatatama ang bansa sa naging pahayag ng opisyal at pinaninindigan daw nito ang isang malayang Indo-Pacific. Tinawag din ni Tariela na deflection ang binanggit ni Duterte tungkol sa CIA na pag-iiwas sa tunay na mga isyung kinakaharap ng mga Pilipino sa WPS gaya ng water cannon attacks. Panghaharang sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc at militarisasyon ng China sa karagatang dating pinagsasaluhan. Kung meron daw isinusugal ang buhay ng mga Pilipino, yun daw ay ang mga nagpapanggap na hindi totoo ang mga banta habang nakikipagkaibigan sa Beijing. Hindi raw kapayapaan ang tinataguyod ni Duterte sa kanyang pahayag, kundi pagtatanggol sa China. Sa isyu ng korupsyon, binigyang diin ni Tariela na hindi ito bagong imbensyon. Lumala pa nga raw ito noong COVID-19 pandemic na tumama sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte.
ama ng mambabatas na naungkat ng nooy Senate Blue Ribbon Committee bilang Farmally scam. Hindi raw sila trigger happy dahil malinaw ang kanilang defense posture, kapayapaan at pagpapalakas ng soberanya sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ang kailangan daw ng Pilipinas, mga leader na nagtutulungan at hindi nagtutulak ng pro-China narratives. Sa huli, binalik niya ang tanong ni Duterte, sino raw ba talaga ang pinagsisilbihan nito? Para sa Agenda Weekend. Galing mga kababayan, ano? Kung makabanat itong si Tariela, kitang-kita naman mga kababayan na ito pong ginagawa po nila ritong sa West Philippine Sea. Again, no, hindi po ako pro-China. Pro-Philippines po ako. Hindi rin po ako pro-US kasi wala naman pong naitutulong ang US na yan. Alam na po ng taong bayan mga kababayan. Budol po itong nangyayari po dito po sa EDCA sites na ito. Dahil matatandaan po ninyo, di ba sinasabi po nitong Marcos Jr. na makakatulong ito sa ating bansa pagdating po sa mga sakuna. Napakarami na po ng mga sakuna ang nangyayari sa ating bansa. Pero nasaan po ang EDCA sites? Wala pa pong pumupunta at tumutulong dito sa atin. Ito ba yung pinagmamayabang mo, Tariela? O ito, panoorin mo ito, Tariela. For national security expert Dr. Romel Banlawi, while the move has short-term benefits including military assistance and economic gains, it could have long-term costs to the country's security. According to Banlawi, the Philippines could be a target of attack of American adversaries, particularly China, especially when chaos erupts in neighboring countries such as Taiwan and Korean Peninsula and the South China Sea. I am very worried na yung cost natin ay would have far-reaching consequences. May mga discussions na monitor natin at kung saan ay nabanggit yung 4 na locations, Cagayan, Isabela, isa pa sa Palawan at sa Zambales. So makikita natin na very close yan sa West Philippine Sea, very close yan sa Taiwan, very close yan sa Korean Peninsula. Yung security risk na hinaharap natin ay very high because China will not allow America to have greater military advantage in Asia. And with the United States around, we will always be caught in the US-China major power rivalry. So talagang may ipit tayo ng dalawang bansa na to. Banlawi notes that it is important that the Marcos administration will observe a delicate balance in dealing with the two superpowers. He hopes that the government is ready with the potential consequences of the EDCA expansion. Maraming clarifications na dapat gawin ng ating pamahalaan kung bakit niya ginagawa ito. Dapat pinaghahandaan din natin yung consequences niyan, lalo na kung sakasakaling magkaroon ng military problem. Mas bigyan natin ng effort yung preventive diplomacy in order to prevent our region to be the avenue for any forms of military conflicts. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. We serve the people. Kita nyo yan mga kababayan? Kita nyo yan? Ang consequences po nito, pagka tayo po ay patuloy po natin na para bagang ang dating nagiging tuta tayo ng Amerika, lahat na lang sunod-sunuran tayo, lahat na lang ng idikta at gawin ng Amerika ay tinatanggap po natin. Ang mangyayari ngayon dyan, pagka nagkaroon po ng gera, isa pong maliwanag pa sa sikat ng araw, una po tayong tatargetin ng China. Kasi nandito po ang kanilang mga base militar. Bakit hindi ito maintindihan nila Tariela at ito ni Bronner? Tila bagang ang dating, ipinapasubo po ang bansang Pilipinas sa gera na hindi naman po natin gera. Yun po yung ating dito ipinapaliwanag at yun po ang ating ipinagtatanggol mga kababayan, yung kapakanan ng mga Pilipino. Hindi kapakanan ng mga Amerikano. Kasi ang kapakanan ng Amerikano, sila yung may mga hawak na mga malalaki pong mga armamento, panggera. Abay, talagang negosyo nila yan eh. Ipupush nila yan na magkaroon ng mga labanan, magkaroon ng mga gera. Kita naman sa mga history, di ba mga kababayan? Para kumita sila. Tayo rito, katayong kawawa. Dahil pag tayo po ang unang bibirahin ng China, bago pa makaanong mga Amerika, bago pa sila doon tamaan ng ng China, tayo muna. 'Di ba? Yan yung masakit mga kababayan. Tapos dito, ipinapangalandakan pa na ito daw ay makakatulong sa pagdating sa mga sakuna. Dami ng mga sakuna nagdaan. Wala kang nakitang nakatulong na tungkol dito sa EDCA sites. Meaning to si mga kababayan, budol. At ang kapalit itong pambubudol nila, narrative ng Marcos administration na ito, na pagka tayo nagsasalita, na ina-against lang natin yung kanilang action,
Kasi nga ayaw po natin na magkaroon ng gera sa pamamagitan ng ginagawa nitong para bagang ang dating sumusunod lang tayo doon sa dikta ng Amerika, tayo naman ang unang matatamaan ng gera, tayo ang unang madidisgrasya, sasabihin nila pro-China tayo. Yun ang narrative nila. Kayo naman pro-American. Ano bang ginusto ng Amerika? Gera. Kita nyo naman mga kababayan, di ba? Lahat ng mga kinampihan ng mga Amerika, lahat ng inudyukan ng Amerikang gera, ano nangyayari sa mga bansang yun? Andyan yung Ukraine, andyan yung Israel. Mabuti na lang ang mga Israel, mga kababayan, may kapasidad sila makipaglaban kahit wala yung Amerika. Di ba? O kita nyo naman, tayo, mayroon ba tayong kapasidad katulad ng Israel? O wala tayong kapasidad, wala pa tayong kapasidad katulad ng Ukraine, na kahit paano ng Ukraine nakalaban sa Russia. Tayo may kukumpare tayo sa Israel? Tayo may kukumpare tayo sa Russia? Sa Ukraine? O kayo nang sumagot mga kababayan. O kaya tutugma itong sinabi ni Banlawi na ang mangyayari sa atin malaking rest move. Ang mangyayari sa atin, ang consequences, yun ang ating mapapala mga kababayan. Di ba? O tingnan nyo to Ito maliwanag na pambabuno ni Marcos Jr. dito Matapos ang sunod-sunod na panalasan ng bagyo sa bansa, pinagmalaki naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga EDCA site na makakatulong sa relief operation at disaster response sa mga apektadong lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Parada ng 6 na bagyo sa loob lang yan ng 4 na linggo. Ang bagyong KLMNOP, Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel at Pepito. Ipinunto ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site. The EDCA sites have become the staging area because right after the storm, many areas can only be reached by helicopter. And many roads closed because of landslides. Sinabi ni PBBM sa harap mismo ng mga kinatawan ng Amerika, kabilang si outgoing US Defense Secretary Lloyd Austin. Nagbigay ang Estados Unidos ng dagdag na $1 milyong sa Pilipinas bilang humanitarian aid sa mga binagyo. Katumbas yan ng higit 58 million pesos. Bukod dyan, kaninang umaga sa Malacanang Secretary. Ayan mga kababayan EDCA sites makakatulong sa relief operation at disaster response. Kung hindi ito Bodol Tariela, kung hindi ito Bodol Bronner, Bodol ng amo nyong si BBM, asaan na ngayon yung mga EDCA sites? Asaan na yan mga kababayan? Asaan na itong mga EDCA sites? Na nakatulong, di umano sinasabi nyo, nasaan na? May mga nakita na ba kayo sundalong pisot dyan? Amerikanong pisot na tumulong sa ating mga kababayan? Hindi ko sigurado kung lahat ng kung lahat ng mga sundalo pisot. Pero sabi kasi nila, sabi lang nila may mga Amerikano daw kasi hindi nagpapatuli. So hindi ko alam mga kababayan kung totoo yan. O mayroon na ba kayo nakita? O kayo dyan sa lahat ng mga dinadaanan ng mga bagyo, nakaranas ng mga bagyo, may nakita na ba kayong mga sundalong Amerikano na tumulong? Kasi ayon dito kay BBM, makakatulong daw po itong mga EDCA sites na ito. Kaya ito natin ibinuo. Hindi daw po ito para sa giyera ng kalaan. Kung naniniwala kayo mga kababayan at nakita ninyo, o di comment nyo dyan para naman hindi po tayo dito naghahaka-haka, di ba? Para makatulong din po tayo. Samantala mga kababayan, naman itong headline na ito? Totoo nga ba talagang nakakatulong ito? Paano ito bumagsak mga kababayan? Ayun o ito. US NI News. Super Hornet helicopter assigned to USS Nimitz crash in South China Sea in separate incidents, crew safe. O ayan. Buti na lang, safe ang Ayan mga kababayan, ano ito? The aircraft carrier USS Nimitz CVN -68 transits the Philippine Sea April 29, 2025 US Navy photo. Ayan mga kababayan. Binasa ko lang pala. Pero ito, nag-crash daw po, Nag-crash. Alam niyo bakit mga kababayan nag-crash ito? Paano nangyari? Di ba napaka-high-tech na mga gamit na ito? Paano nangyari mga kababayan? Ayan Sabihin niyo, fake news. Ayan po mga kababayan
CBS News na po yan, ha? FA-18 Seahawk helicopter crash in South China Sea in separate incidents. Oh, grabe mga kabayan. Akala ko ba mga matitibay ito? Akala ko ba mga ano ito? US made, talagang matitibay yon. Alam niyo ba mga kababayan kung anong sagot? Ha? Sabi nga rito ni A.B. Hugalbot no, na nag-post nito, di pa sila tinitira ng China, ayun, nagbagsakan na. Sabi ni A.B. Hugalbot dito mga kababayan. No? Breaking news, China has not yet occupied them as they have already collapsed. Oh. Hindi pa sila tinitira ng Chinese dito, no? Nag-collapse na or nag-crash na kaagad. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Bubulong ko sa inyo yung sagot kung bakit ito nag-crash. Di ba? Ang American made talagang matibay, magagaling, maayos yung kanilang technology, di ba? Oh, gusto niyo malaman kung bakit ito nag-crash? Mga kababayan, bigyan ko kayo ng tip. O sagutin ko yan. Alam niyo kung bakit? Bubulong ko lang ha. Alam niyo kung bakit? Ang kanilang eroplano kasi made in China. Ay! Nayawa na. Oh, sa mga hindi tumawa dyan sa joke ko, joke lang yun ha. Sa hindi tumawa, alam nyo na yun. Talino lang kasi yung aking joke ha. Pag hindi ka tumawa, ibig sabihin, alam mo na ha. Bigyan lang po natin ng konting good vibes ito. Itong mga nakakainis na mga balita, mga kababayan. Si BBM pa rin, puntan mo na natin, ubusin natin to kay BBM mga kababayan. Grabe no ho. Si BBM po mga kababayan ay napahiya po dyan sa Malaysia. Ano ho? Ito po ang picture. Paano pong napahiya si BBM dito mga kababayan? Ayan po ha. Ito hindi po natin ito gawa-gawa. Abante Radio po ang nag-post niyan. Ayan ho. Abante Radio po yan ha. Hindi ko po yan gawa-gawa. DWAR Abante Radio po ang nag-post. Sabi dito, PBBM wala sa photo op. Paano napahiya mga kababayan? Biruin mo ba naman, nagastos na naman tayo ng bilyon-bilyong travel fund dito ni BBM. Pagkatapos wala dyan siya sa picture ng mga leader. Ha? Paano napahiya siya dyan? Dapat nandyan ka. Yan na nga lang ang trabaho mo, mag-photo op na lang, wala ka pa. Pag uwi mo dito, mayroon ka na naman bit-bit na dalang pangako, pledges. Tapos sasabihin mo na naman, nangako na nga tutuparin pa. Diba? Ganyan po nangyayari mga kababayan sa ating bansa ngayon sa pamumuno ni Marcos Jr. Nakakahiya, ikinakahiya. Ano ibig sabihin nito mga kababayan, implication nito? Bakit wala siya dyan sa picture na yan? It's either tulog pa siya. Hindi naman siguro, no? Hulaan nga natin mga kababayan ang dahilan kung bakit wala siya dyan sa picture. Tulog ba siya? Kasi kung tulog pa siya, hindi po pwede kasi sabi ni Antigler, hindi na raw natutulog ang Pangulo sa sobrang sipag So gising siya, tama hindi? So kung gising siya, anong ginagawa niya? Bakit wala siya dyan? Yan yung mga tanong. Another tanong. Ha? Hindi mo ba alam? Hindi ba niya alam na schedule ng photo op dyan? O wala ba siya dyan? Kung wala siya dyan, nasaan siya nagpunta? Hindi ba ito ang pinuntahan niya? Ginastusan ito ng bilyon-bilyon travel fund na naman? Nasaan siya? Kung nandyan man siya, bakit hindi siya sinama? Yun na naman, tanong na naman yung mga kababayan, di ba? Ikinakahiya ba siya ng mga leader dyan? Sabi kasi ng mga comment, magbasa tayo ng comment mga kababayan. May mga comment kasi ito Tingnan na natin ang comment. May comment dito, itong comment 2 hours ago. Sabi dito ng Bin Larga, mawawala ang symmetry. 5 on left, 5 on right of the Prime Minister of Japan. But why Philippines President is not included? Maybe he is on the past farther left on the Prime Minister. Saan ba yun? Farther left on the Prime Minister. Ito ba yung Prime Minister ng Malaysia? Itong naka-sombrero ng naka-sombrero na itim? Ito ba yon? Anong tawag sa sombrero ng ganito? Ayan. So, tingnan din natin yung ibang comment. Sabi naman ni Mirian Kalipayan,
binlarga ang tatalino pero naniniwala sa mga edited photo. Edited photo daw. Edited photo ba ito mga kabayan? Sabi naman ni Atina Garcia, ako na nag-effort para sa'yo yan. Galing YouTube, pakicheck if edited. Ayan, sabi ng sagot. In every photo, there is a cameraman. Ay, mga kababayan, sandali. Sabi nitong nag-comment mga kababayan, ni Clenard Martinez, in every photo, there is a cameraman. Teka. Teka. Mukhang na-curious ako doon Oo nga naman Siyempre, pagka mayroong picture, mayroong nagpicture. Tama, hindi? Tama. Di ba? Halimbawa, punta kayo sa mga restaurant, magkakabarkada, magkakaibigan, pamilya. Di ba may magpipicture sa inyo? Para makuha ang lahat, siyempre may magpipicture. Tama, hindi? So may magpipicture sa inyo. Sino? Maaaring waiter. Kung halimbawa, nasa park kayo, maaaring bystanders. Di ba? Nakiusap kayo, kaya guard. O kaya kung sino man mga taga doon, para lang makuhanan kayo ng buo, di ba? Unless na nag-selfie kayo, groupie selfie, di ba? Tama, hindi? Pero ngayon, sa pormang ito, wala pong selfie, wala pong groupie selfie, kundi group picture po ito. At may nag-picture dito, tama, hindi? Na hindi nakita ng camera. Okay. So, base dito sa comment, in every photo, there is a cameraman. Pagkatapos, wala si PBBM, sino yung nag-picture sa kanila? Ayaw kong isipin mga kababayan, ang ating presidente ginawang taga-picture na lang. Siya na lang yung nag-picture sa mga ito. Kung magbabasehan natin ang comment dito mga kababayan, in every photo there is a cameraman. So mayroong cameraman ito, tama hindi? Wala dito si BBM, sinong cameraman nila? Bahala kayo kung anong inyong isipin. Kasi sabi nila, mukhang si BBM yata ang cameraman. So nandito daw siya. Tama nga naman, nandito siya. Kaya lang, cameraman siya dito. Sabi naman ng iba dito nag-comment, bawal daw week sa photo op. Yun lang, naniniwala ba kayo? Bawal ang week dito sa photo op nito? Sabi naman ni Conchita Lasyapag, baka lahat yan friend ni tatay. Si tatay Digong siguro. Kaya sabi, oy, hindi ka na. Pinakulong mo si tatay Digong namin. Kaibigan namin yun. Chupi-chupi ka muna. Kami muna dito magpapicture. Baka makita ni tatay Digong. Wala si Bibi dyan kasi may drug test dyan. Sabi naman ni Dante Tulumya. Ito ang pinakamalupit mga kababayan. Sabi dito ni Joseph Apigo Orbiso, the ghost project of all time. Naku, hindi kaya dahil sa nakikipag-usap si BBM sa ghost, hindi kaya ghost din? At uso ngayon yung mga ghost project mga kababayan. Hindi kaya ghost? Kaya hindi Aray! Mga kababayan, hindi kaya ghost si BBM dyan? Di ba? Binabasa ko lang yung mga comment. Teka, kung makikita nyo nga, pwede ba nyo makita yung mga comment? Ayan Ayan mga kababayan, mga comment. Ayan Ayan, nakikita nyo na ha. Ayan, mga comment. Ayan wala si BBM kasi may drug test dyan. The ghost project of all time. He is the cameraman. Sabi ni Mike Concepcion, bawal kurap dyan, sabi ni Royka. Bawal bangag dyan, sabi ni Joseph. No president in Philippines, nagbukid pa. Baka naapa sa CR, sabi ni Wang Do Lo. Wala si BBM diha kay maulaw siya. Nahihiya daw si BBM kaya wala siya dyan. He is still in session at the other room. Sabi nito, ito medyo positive positive comment, no? May drug test dyan. Nasa backstage. Baka ghost press. Ghosting, sabi ni Ann. Siyempre, nasa gidli. Umi-snort, sabi ni Marlon. Hindi ko sinabi yun, ha. Nakikipag-jamming, saglit lang daw, sabi ni Daniel Facundo. Baka sumisinghot mo na, sabi ni
Alan Belmont. Wait lang, ini-edit pa, sabi ni Arnold Pansoy. Wag, nakakahiya na Pilipinas, nakakaawa na ang mga Pinoy. After World War II, ito pa rin Pilipinas, lugmok sa kahirapan. Di tulad ibang bansa bumangon para kailangan ng bansa nila magkaisa. Wala maapil ang Pinas di Rea. Dos photos. Crook is not allowed. Wala si Romualdez dyan, sabi ni Jeffrey. Hindi invited kasi magnanakaw, sabi ni Leslie. O mga kababayan ha, post po yan ng DWAR Abante Radio. Binasa ko lang po yung mga comment section, no? Si BBM daw ang nagkuha ng photo na ito kaya wala siya dyan. Yung ibang comment naman, ghost daw si BBM. Yung iba namang nandun pa daw, medyo may ginagawa pa si BBM. O, mamili na lang kayo mga kababayan kung anong inyong comment dito. Bakit wala si BBM sa group photo po ng mga leaders? Yun po ang nakita dyan sa picture na yan mga kababayan. Samantala, karapat-dapat pa ba siya dyan sa group photo na yan? O, pakinggan nyo nga ito muna si Duterte Party Ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon, sabi ni Claire Castro, yung spokesperson, wala daw alam si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa pinanggagawang korupsyon sa Kongreso. Ang confidential fund, intelligence fund ng Pangulo, 4 billion a year. Naka 12 billion na siya. Wala man lang may alam. Ito mga kababayan, 4 billion a year. Ang latest niya ngayon, ito na. 10.7 billion confidential intelligence fund for 2026. Sa Office of the Vice President, wala. Pero mga kababayan, walang confidential fund ang Office of the Vice President, pero ang Vice President ang maraming alam. Ito siya na ang laki-laki ng confidential fund, siya ngayon yung walang alam. Di ba nakakahiya mga kababayan, mayroon tayong pangulong ganyan, napakalaki ng confidential fund pero walang kaalam-alam. Pakinggan nyo nga ito. Tingnan nyo nga ito mga kababayan. Talagang malaman, ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi nga Bakit naging ganitong kapasite ng corruption? Sa Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi. I swear to the flag. Tingnan nyo mga kababayan ha. Ano sabi niya? Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi nga Bakit naging ganitong kapasite ng corruption? Sa Ang nais ko talagang malaman. Paano nangyari yung ganito? Iyak na ako sa talaga. Hindi ko alam bakit nangyari ito. Gonggong! Wala kang alam? Ang laki-laki ng budget mo, intelligence fund. Anong ginagawa mo rito? Ha? Biruin mo sa 2026 budget niya mga kababayan confidential fund, 10.7 billion, walang alam. Inuutil ka pala eh. Ha? Si Vice President Sara Duterte walang intelligence fund pero maraming alam at nagpe-perform. Natuklasan pa ni Vice President Inday Sara Duterte sa pamamagitan ng intelligence fund niya na 125 million lang versus sa'yo na 10.7 billion. Grabe doon pa lang sa butal mga kababayan, walang-wala na. Si Vice President Inday Sara, 700 million yan po, yung 0.7 na yan mga kababayan. Considered po yan 700 million. Kulang-kulang 11 billion ang confidential fund mo, BBM. Tas wala kang kaalam-alam sa nangyayaring kurakot. O baka naman wala kang alam dahil ikaw mismo ang may alam. Hindi natin alam mga kababayan. Paano mo hindi malalaman yan? Despite na napakalaki ng confidential fund mo na yan. Ngayon, yung mga bobo, mga tangang loyalista, sasabihin nila, I love BBM, ang bait-bait, ang galing-galing ni BBM. Siya lang talaga ang namumukod, tanging pinakamagaling na presidente. Pinakamagaling na presidente. Pero walang kalam-alam na presidente. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi
Bakit naging ganyan? Bakit naging ganito, Marcos Jr.? Bakit wala kang alam? Kami wala kang intelligence fund. Alam namin ang nangyayaring korupsyon. Ikaw na mayroong 10 billion in confidential fund, intelligence fund, wala kang alam. Saan mo ginamit yung intelligence fund mo na yan? Ha? Saan? Pakibulong mo naman sa akin kung saan nakadeliver yung ibang mga Hindi. Sana i-deliver yung mali-malitang laman ng intelligence fund. Yun lang naman. Sana i-deliver yun. Kasi, kung i-deliver mo yun sa tamang tao, sa tamang intel, abay siguro, alam mo na kung saan napunta. Ha? Saan napunta? Oh. Ito pa oh. Saan napunta yan mga pinagyabang mo? Mahigit 5,000 at 500 flood control. Lahat itong project na ito. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil Grabe oh. Binanggit niya pala ito mga kababayan, 200. Hindi, 22,000 ba mga kababayan ang kanya sinabi na mga school classrooms? 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Yung pala 22,000 mga kababayan, tinanggalan niya ng 0 kaya naging 22 na lang. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Totoo ba, no? Baban to. For 2025 po, out of 1,700, 22 pa lang po ang completed. Unang-una, classroom. Isipin mo, 160,000 ang kulang natin na classroom. Paano nangyari yun? Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko, paano tayo nagkaganto? Kaya siguro mga kababayan, di natin masisisi na ito pong si BBM ay wala dito sa picture na to. Hindi daw talaga siya makatulog eh. Tandaan nyo hindi pa po solve yung pangyayari ngayon dito sa ating bansa patungkol po dito sa flood corruption na ito. Kaya kung hindi man siya nakakatulog ngayon, baka andun sa Malaysia, hindi rin pa siya nakakatulog. Kaya wala siguro siya dun sa picture, mga kababayan. Kasi ikaw ba naman biruin mo, mayroon ka ng billion-billion na confidential fund, tapos nalusutan ka pa rin. Tapos sa taong bayan ka pa magtatanong na wala namang confidential fund. Ikaw na nanonood ngayon, ikaw, isa ka sa tinatanong ni BBM. Paano ba nangyari itong corruption? Tinatanong tayo ng taong bayan Katunayan nga, si Auntie Claire mamaya, panoorin ninyo, mayroong nagpapasaklolo na siya sa taong bayan. Para tulungan daw si BBM. Para hanapin. Pero tanong ko rin sa'yo, mayroon ka bang 10 billion na intelligence fund? Kasi si BBM mayroon tapos walang alam Ikaw, mayroon ka ba? Kung may alam ka na mayroon kang intelligence fund, ay bahala ka. Yan mga kababayan. Ganyan po nangyayari sa ating bansa ngayon, no? Samantala, bigyan po muna natin ng ibang lang itong balita na ito mga kababayan. Kasi, tinan nyo tagal-tagal na natin. Inaano si pangalan nito? Si Martin at saka itong si Saldico, lalo na itong Saldico, na mapauwi or maaresto or madakip or mahuli or mapabalik dito sa Pilipinas. Makansila man lang ang passport pero hindi po nila nagagawa, mga kababayan, di ba? Ganyan po sila kakupad. Pero pag DDS vlogger ka, ito ang mangyayari sa iyo, mga kababayan. Nasaan na yun? Teka, puntan ko muna si DDS vlogger. John Abines. Ayan mga kababayan. Ang nangyari po dito kay John Abines, ayan. Kulong kaagad. Kulong kaagad, mabilis lang po nila. Ayan. Pagka DDS vlogger ka po at nagsasalita ka lang po ng katotohanan, nagpapahayag ka lang po ng malayang pagpapahayag, ayan kaagad, arestado. Di ba? Ganyan po katalamak itong administrasyon na ito. Ganyan po sila ka-strong pagdating po sa kanila pong mga kritiko. Pero pagka nanakaw, mandarambong ng bayan, ayun, sila pa inaabogaduhan pa nila.
kamukha nitong ni Saldico. Marami pang mga Ricotitos, marami silang sinasabing dahilan na hindi daw po pwede na i-cancel ang passport ni Saldimo. Kasi nga po lalabag sa batas. Pero tandaan nyo, bilyon-bilyon po ang dinideliver na malitang pera na galing po sa flood corruption. Pero wala. Pero itong tao, didiis ka eh. Tingnan nyo naman mga kababayan nangyari, di ba? Yung si Colonel Grijaldo, kulong. Nagsabi lang ng totoo na inaanuhan siya ni dinidiktahan siya ni sinasabihan siya, basta may kinakausap siya ni Dan Fernandez at saka ni abanting Pastor Dela na at talo na nanalo pa sa pamamagitan ng galaw naman ni Garcia ng Kumilig. Ganyan sila, di ba mga kababayan? Ganyan po itong administrasyon ngayon, Katalamak. Tapos ngayon sasabihin ninyo, maniwala kayo sa amin. Tapos makiki kayo na tama ang iyong ginagawa. Tama ba yan? Yung bilyon-bilyon ang nanakaw sa gobyerno, ayun, nag-i-enjoy na ngayon. Tapos ang taong bayan na walang maliit lang na nagsasalita lang, binubulgar lang ang katiwala na nangyari sa ating bansa, gulong ka agad. Yan yung tama sa inyo, no? Di ba, mga kababayan? Di ba? Tingnan nyo ngayon mga kababayan kung anong nangyayari sa ating bansa. Sunod-sunod po. Mga malalakas na mga bagyo, lindol. Alam niyo yung sinyalis ng ibig sabihin nito? Ang ibig po sabihin yan, mga kababayan, ng sinyalis na yan, ay na yan? Nagbibigay na yan, mga kababayan, ng babala dito sa administrasyon na ito. Pero hindi pa rin nakikinig, no? Basahin nga po muna natin dito ang post, mga kababayan. Sabi dito, the price of telling the truth. Sabi dito ni Istong Zineba. What crime did I commit? What wrongdoings did I do? What offense I guilty of? Why I am being prosecuted, and hunted by Marcos Jr. government? I campaigned hard for PBBM presidency back in 2022. Mga kababayan, ito pala, no, sinasabi ni Jun Abinis. Isa rin po pala ito sa nagkampanya para kay BBM noong 2022. I wrote favorable viral articles defending and promoting that Marcos Jr. will redeem the honor of his family and will serve the Filipinos if given a second chance. Ayun mga kababayan, nag-trending po pala, nag-viral po pala ang sinasabi nitong ni Jun Abinis, mga kababayan. Isa po pala ito siyang masasabi natin na follower talaga ng Marcos administration. May video siya rito mga kababayan, panoorin na lang natin kaya ang video niya. Tingnan natin kung ano sinasabi niya tungkol dito. Panoorin natin to. Ayan, teka lang ha. Merong warrant of arrest na na-issue ang Cebu City RTC Branch 9 against me. I learned it last hapon na ng Thursday. Tapos ang daming police on Friday pumunta sa bahay ko. And thanks to my lawyer, Attorney Ron Hingoyon, he assisted me in posting a bail. But the story here is it's not about issuance of warrant of arrest. It's not about posting bail. It's about me, Jun Abinis, an ordinary citizen, ordinary Filipino, getting a warrant of arrest for an invented crime of unjust vexation. I cannot understand why our judicial system is becoming complicit or supportive of this very corrupt and criminal Marcos Jr. administration. Imagine, I was not notified properly
that a case of unjust vexation was filed against me. I already received a resolution from DOJ Manila na okay, they dismiss and they recommend na i-file ang case na unjust vexation daw dahil sa na-post ko kay General Torre. Ang prescription period ng unjust vexation is 2 months. If you will not file a case of unjust vexation, siyempre your right to file a case is already lapsed. How come this government still issued a warrant against me? How come the DOJ keep on pushing to issue a warrant na tinago pa sa akin? The warrant against me is not against June Abinis. The warrant against me is against every Filipino who criticize this government. If they can kidnap Tatay Digong, as I said, if they can imprison Pastor Apollo Kibuloy, they can definitely issue a warrant regardless of how ridiculous against me. I understand that. I am having this live because I want the Filipino people to understand that Marcos Jr. administration is not just a bangag. Marcos Jr. is serious in silencing anybody. If they can kill Percy Lapid, if they can kidnap Tatay Digong, anybody is not safe. If they can threaten generals, retired or active, people like me can easily be liquidated. I think I already accepted my fate that I can die anytime. But I will not go down without really fighting. Maliit lang yan ang just vexation. 6,000 lang yung bail ko eh. But I understand the point is to humiliate me, to scare everyone who criticize this government. I think that's the point. Sa dinami-dami ng vloggers, ano ba yung follower ko? Wala namang 100,000 yung followers ko eh. In fact, I did not earn sa Facebook account ko. I did not earn because it keeps being deleted, restricted by FB, which I think FB is of course supporting this criminal administration of Marcos Jr. So I was supposed to go live last Friday, but it took me a time to process. Sabi ko, sarili ko, I think Marcos Jr. is not kidding. I think General Torre was just a tool. In fact, I doubt kung kagustuhan ba ito ni General Torre. I think it's the DOJ who wanted to humiliate me as a vlogger. Because ang nangyari talaga, last January, I wrote something about the biggest robbery ever caught on camera. Yung GAA, yung may blank na mga part ng General Appropriations Bill. And that time, I understand, yung mga taga Malacanang mismo nag-react. Yung sulat ko na yon umabot ng 210,000 shares. And after that, I was targeted. I think, ang alam ko, I was not even top 20 vloggers sa Pilipinas. Because hindi naman ako nagla-live ng ganito, I did not earn money. I was a corporate executive sa real estate. Pero when I write that article na the greatest robbery ever caught on camera, showing Marcos Martin Romualdez sa GAA na 2025, which we thought na
most corrupt budget in the history of the Philippines, I would become a primary target. I know I'm not the biggest blogger out there. I know in terms of following, hindi ako not even top 50. I'm not the likes of Ma'am MJ, KLC na darling. I'm just an ordinary Cebuano citizen. Pero sobra na po. Kasi in the last 6 months, yung bahay ko ni-raid ng CIDG, more than 20 policemen came to my house and harassed me. Pagkatapos quadcom ulit, inimbita ako mahigit 4 na beses. Ang layo ng Manila. Tapos dumating yung subpina ng NBI. Tinakot tayo. Tapos may BIR pa. I received 2 weeks ago. I received a notice from BIR checking my taxes. Lahat na yata ng harassment natanggap ko na. I was raided, I was issued warrant of arrest. BIR, DOJ, NBI, CIDG, and people dyan sa labas namin, may 4 ako na na CCTV dyan. Ay, yung mga anak ko palagi na lang nagsisend, pa, meron na po tao, meron na namang tao sa labas, ununiformed men looking for me. They are trying to silence me. A lowly Cebuano, I'm a nobody. Pero bakit ako tinatarget? I know the unjust vexation will not prosper as a case. Pero the process of issuing a warrant of arrest against me, the very obvious effort of the DOJ na i-blindside ako na hindi ako makatanggap ng notice para lang masikreto yung process nila na ma-issue yung warrant of arrest. And even an attempt na hindi ako makapag-post ng bail para makulong ako, mapahiya ako sa public para makita yung mugshot ko that I'm a criminal. Ayan, nakapost na. I already have a mugshot and I'm not ashamed of it. Nakapost na sa wall ko. I already posted bail. I was read my Miranda rights. I was taken mugshots. I posted more than 6,000 pesos. And I was given a release order. Mamaya ipopost ko yung release order. But the point is, this government is very, very serious in silencing anybody who will dare criticize their wrongdoings. Bakit nauna pa akong ma-issuean ng warrant of arrest kaysa kay Saldico? Bakit nauna pa akong makuna ng mugshot kaysa kay Martin Romualdez na ang dami-dami ng witnesses, credible witnesses? A Marine officer, Congressman Chanco, the Diskaya contractors, and many more, even the DPWH officers. Tinuro na, may ebidensya na, may picture, may testimony, na ang magnanakaw sa Pilipinas, pinakamalaking magnanakaw, si Saldico at si Martin Romualdez. At alam natin, si Bongbong Marcos, pinaka-mastermind. Bakit ako ang inaresto? Bakit ako ang may warrant of arrest? Laki ako ng Mindanao. Handa na akong mamatay. May pulis pumunta sa bahay ko. Sabi niya, sir, may warrant of arrest ka. Sabi ko, di, ikulong nyo na ako. Ano, sasama na ako? Hindi, sumurinder ka sa station namin. Sabi ko, dapat ikulong nyo na ako. Sama na, may warrant eh. Hindi, sir, punta ka doon. Ayaw naming ma-detain ka. I was shocked. Sabi ko, bakit niya ako inaresto? Maybe there was a setup na pagdating ko doon sa station, maraming media at makita na napahiya ako na isa kong criminal. Okay na. Kaya nilabas ko na yan sa nasa post ko na yan. May mugshot ako dyan. Pagpistahan ng mga troll. But this is not about me. This is not about June Avinis because I am a nobody. I am insignificant. We are 116 million Filipinos.
The point is, kung 120 million, 116 million ang matatapang, they can kill Jun Abinis many times. Pero hindi dapat tayo matakot at hindi tayo titigil para usigin or we will criticize this government. Ang bahay ko, alam na ng lahat ng government agency, alam na ng BIR, alam na ng NBI, alam na ng DOJ, alam na ng CIDG, alam na ng mga local police. I've been harassed, but I'm not complaining. Isa lang masabi ko sa lahat ng mga Pilipino, patuloy tayong mag-iingay. Kung kinakailangan si Jun Abinis, patayin nila, barilin nila ako sa harap ko ng bahay ko, okay lang. Pero huwag tayong tumigil. Sayang kung aatras tayo. Bongbong Marcos, Presidenteng Bangag, wala akong magawa kung ipapatay mo ako. Kahit saan ako magtago, pwede mo akong patayin. Tulad ng ginawa nyo kay Percy Lapid. Pero hindi ako titigil. I will criticize your government. I will speak my truth. And I don't care if I go out sa bahay ko, parilin nyo ako. Mga CIDJ, mga NBI, mga police. Just think kung anong side kayo. Sa Pilipino ba kayo o sa bangag na presidente? Araw-araw na lang puro bad news nakita natin. Mas mabuti pa mamatay ako sa bala ng kalaban ko kaysa mamatay ako sa stress na wala tayong gagawin. Buong Pilipinas, palubog ng palubog. Tama sa Tatay Digong, I am not a Filipino for nothing. Kaya minsan kinakahiya tayo sa buong mundo eh. Kasi karamihan sa ating mga leader, mga duwag at sakim, pero walang tapang, walang integridad. Walang hiya itong government na to. Pero badge of honor ko yan. Badge of honor. No? Pagpistahan ng mga trolls, yung mga bayaran ng trolls, pagpistahan nyo yung mag-shots ko. You can mock all you want. But for me, it's my badge of honor. Dahil ang mga Pilipino hindi duwag. Mas maraming Pilipino ang matino, mas maraming Pilipino ang nagmamahal sa bayan, hindi lang napagbigyan ng chance. I know at this very moment, yung galit ng buong Pilipino sa gobyerno ni Marcos Jr. ay talagang nasa sukdulan na. Ako, I don't know how to explain to my kids na I may look stupid fighting this corrupt government. Pero one day, tulad ng ginawa ni Tatay Digong, we Filipinos should fight for what is right. Let's make our fellow Filipino proud. Kinakayan at ano pang ginawa ni Bongbong Marcos in the last 3 years? Di ba puro pagnanakaw? Putang ng mga general na yan si Browner, tuta yan. Sana ako na lang yung naging chief of staff. May bayad pa ako kaysa kay Browner eh. Si Browner walang bayad. Takot si Browner mawala ng pensyon. Yan si Boying Remulla. Wala nang kaluluwa yan. Tingnan yung mukha ni Boying Remulla. Sunog na. Di pa dumating sa impyerno. Mukha ni Boying Remulla sunog na. Ang suspect ko, I think, in fairness to General Torre, General Torre is just a stupid, greedy guy. But the mastermind of this all is it goes down to Marcos Jr., Martin Romualdez, and Boying Remulla. Kasi ang alam ko story is saving his ass now eh. General Torre, utang ina mo. Pero alam ko, I think hindi na ikaw nasa likod ng kaso na to eh. Si Boying na eh. Pero putang ina ka pa rin, General Torre. Hinamo na kita dati, di ka pumunta sa bahay ko. Ngayon, pa-cute-cute ka, putang ina ka. Pakita ka pa na magaling ka sa baril, pero hinamon kita ng barilan, ayaw mo, gago ka, putang ina mo.
Yan mga kababayan, ang matindi pong nabitawang sama ng loob dito ni kasama po nating kaibigan po nating si Jun Avinis. Ano ho? Ayan po ang nangyayari sa atin. Sinasabi po natin dito talagang pagka kritiko ka po nitong administrasyong Marcos na ito, nagsasabi ka lang naman ng totoo. Nagsasabi ka lang naman ng mga pangyayari kamukha niyan. Yung po pala ang kanyang pinagmulan dito, yung nailabas niya po yung GAA. Alam nyo, napakarami pong nakapahamak dito mga kababayan eh. Si Tatay Digong, di ba? Yun yung ang pinaka-ultimate nila kung bakit nila si Tatay Digong ay pinakidnap. Hindi pa nila ininda yung bangag-bangag, di ba mga kababayan? Hindi nila ininda yung bangag-bangag. Kundi ito talaga ang ininda nila, itong budget ngayon na 2025 GAA na talaga naman ngayon na po kung nakikita na po yung katotohanan. So mga kababayan, magtulungan po tayo, wag po tayong magpatuloy na magpabudol. Magising-gising na po tayo at tiisin lang po natin mga kababayan, kasi alam ni BP Inday Sara na walang alam itong presidente na ito natin ngayon. At despite na walang alam, katakot-takot po yung perang nilulustay, winawaldas po nito, ninanakaw po nitong Marcos administration na ito, itong Marcos Jr. na ito. Lahing magdanakaw, anak ng magdanakaw, magnanakaw din po talaga. Kumbaga sabi nga nila, yung mangga hindi po yan pwedeng mamunga ng santol. Yung mangga hindi po yan pwedeng mamunga ng bayabas. Mangga is mangga, bayabas is bayabas. Yun po yan mga kababayan. Napakahirap po na mamunga po. Ang sabi nga nila, mayroon pa rin kasabihan, no? Ang mabuting paggawa, hindi po yan magbubunga ng masama. Ngayon, kung masama ang binubunga mo, ibig sabihin, masama ang ginagawa mo. Yun lang po, ganun lang po kasimple yan mga kababayan. Tingnan nyo po rito mga kababayan, ito pong ngayon nakakaramdam na siguro ito sila, no? Kaya ito, come to the rescue na po itong kanyang spokesperson. Ayan, no? Humingi ng saklolo para sa Pangulo. Kapal na mukha, no? Siya pang humingi ng saklolo para sa Pangulo. Bakit kayo humingi? Tulungan niyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po ang iyong ekonomiya. Tanga! Ang dapat mo sabihin, Auntie Claire, lumayas ka na Pangulong Marcos. Dahil ikaw ang salot ng bansang Pilipinas. Kaya po nang sinasalot ng tuloy-tuloy ang ating bansa dahil po sa inyo. Yun po ang dapat mong ipanawagan. Hindi ka dapat nananawagan na tumulong kami. Anong gusto mong mangyari, Auntie Claire? Tulungan mo kami, tutulong pa kami sa Pangulo para magnakaw? Kasi ito ngayon ang nangyari, puro nakawan na hindi niya alam. So dalawa lang naman po yan eh. May budget ka para alamin kung sino mga nagnanakaw, sino yung mga gago sa gobyerno mo. Tapos hindi mo alam. So ibig sabihin, kung wala kang alam, kasama ka nila. Ganun lang po kasimple yun mga kababayan, di ba? Saan napunta ito? Bakit kami pang kailangan na tumulong sa'yo? Ikaw lang may hawak nitong bilyon-bilyon na confidential fund, kami ang mamumroblema para sa'yo? Di ba, anong kaguguhan yan, di ba? Malaking kagaguhan yan mga kababayan. Bumabagsak ng kumpiyansa sa ekonomiya at nalalapit na Bonifacio de Protest. Anong bumabagsak? Nabagsak na talaga tayo. Nangunguna na tayong korap na bansa sa buong mundo. Halos. Ang balita sa atin, puro na lang ganyan. Plus, budol pa ang inyong mga sinasabi na tutulungan tayo pagdating ng mga calamity. Tingnan nyo nga ito. Maya't maya, iba't iba na po ang mga calamity na nangyari sa ating bansa. Ayan pa, Kahapon lang mga kababayan, nabalita po ito. Kahapon, sumasabog. nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal. Ito ay pagsabog dahil sa interaksyon ng magma at tubig sa ilalim ng bulkan. Ayan po. Sunod-sunod na po mga kababayan, ito pong nangyayari. Lindol, Bagyo. Ang Bagyo po, naku, mayroon na naman daw pong bagyong namumuo. Next week po yata, parating na naman tong bagyo na ito. O itong Nobyembre. Malakas daw po itong parating na bagyo na ito na sinasabi na naman. Naku. Patuloy ka pong multuhin, BBM. Kaya kung talagang nakakausap mo yung multo, kausapin mo na yung multo mong tatay. Yung ghost na tatay mo, sabihin mo na, tatay, baka naman pwedeng pigilan mo na yung hangin na yan. Kasi ubos na yung pera, ninakaw na ng pinsan
Di ba? Si Saldi ko na nagnakaw, andun, hindi na nag-enjoy na eh. Oh. Ayan mga kababayan. Oh, lipat na tayo dito sa kabilang issue naman. Kuminto ni Dennis Padilla sa salin ni Senate President, umani ng halo-halong reaksyon. Details below mga kababayan. Detalye nito mga kababayan, ito po, bumanat itong si aktor na Dennis Padilla. Ito po ang mga kababayan. Nagbigay ng maikling reaksyon si Dennis Padilla sa bagong salin ni Senate President Vicente Tito Soto III na agad pinag-usapan online. Sa komento niyang yan lang kay Tito Soto, umani siya ng mixed reaction mula sa netizen. Ang liit ng komento mga kababayan, no? Yan lang. Kaya ba mga kababayan, makita niyo po ang salin ni Tito Soto. Naniniwala ba kayo na yan lang? Ito mga kababayan, batay sa salin, may kabubuang network si Soto na 188 milyon daw po mga kababayan. Ito pa, may 8 kamag-anak si Soto na nagtatrabaho rin sa gobyerno, kabilang si Gian Carlos Soto at Joriela Maria Soto Antonio. Ayan mga kababayan, kasama na siyempre si Bico Soto, yung mayor sa dyan sa Pasig. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo rito? At sabi nga ni Dennis Padilla, yan lang. Maikli lang po yan pero nagtrending po yan mga kababayan. Bakit nagtrending? Siguro yung mga matatalinong mga manunood, mga viewers natin dito, alam na nila kung bakit nagtrending yung napakaikli na comment ni Dennis Padilla dito sa patungkol sa salin ni Tito Soto na yan lang. Yan lang ang salin mo. Trending na trending mga kababayan. So, paki-comment nyo po dyan sa baba kung ano po ang ibig sabihin nung pagkasabi ni Dennis Padilla ng yan lang para sa inyo. Ang inyong opinion at komentaryo, huwag nyo pong mahihiya, isulat nyo po dyan sa comment section. At pag-usapan po natin yan, isama nyo na po kung taga-saang lugar po kayo para mapusuan po natin. Maraming salamat. This is Bimar Channel, pansamantalang magpapaalam, Pilipinas. Bye-bye!